Kamusta mga walang kwentang tao? Ito ang debate pagitan sa konserbatibo at radikal na kompositor. Sa mga taong mangmang at walang alam, ang konserbatibo ay sina Joseph Joachim, ako yon. Johannes Brahms, ako yon. At Clara, asawa ko, hooray! Ang mga radikal ay si Richard Wagner, Franz Liszt at Hector Berlioz. Unang tanong, kailangan ba natin ng bagong simpony pagkatapos ng ika-9 na simpony ni Beethoven? Siyempre oo, kasi ang symphony ay mas maganda kaysa sa symphonic poem. Ang symphonic poem ay nakakalito kasi may sikretong kahulugan, hindi maintindihan ng mga tao. Kung may utak ka at may imahinasyon ka, siyempre gawin mo ng paraan. Bigyan mo ng brochure kung saan nakasulat ang kahulugan ng musika mo. Bobo! Shh! Wagner, walang personalan dito. Pero sa totoo lang, ang symphony ay musika at gusto ng mga tao ng musika. Kung sino ang gusto makinig ng symphony, hayaan mo na sila makinig yan. Bakit pala walang makikinig ng bagong symphony ngayon? Kasi ang huling symphony ni Beethoven ay napakaganda. May mga liriko pa nga, walang makagawa ng symphony na ganon kaganda ulit. Kaya sino ang makinig sa mga bagong symphony? Wala! Pero mas gusto ng mga tao ang symphony kaysa sa symphonic poem. Kasi kahit may mga brochure na nakasulat kung anong sikretong kahulugan ng symphonic poem, isang movement lang yan. Hindi katulad sa normal na symphony, maraming movement doon na pwede mong piliin. Anong klaseng whip yan? Guys, hindi na kailangan ang mga symphony ngayon kasi ang symphony ay para sa mga matatandang tao na hindi gustong magbago. Ang huling symphony ni Beethoven ay isang magnum opus, parang pagbibigti na kapag gumawa ng bago, kaya wala ng bagong symphony simulain yon. Alam din ng mga ordinaryong tao na imposibleng makagawa ng symphony na mas maganda kaysa doon, kaya mas gusto nila ang symphonic poem kasi bagong style na naman. Kung palaging symphony, hindi tayo maging magaling kasi nasa isang genre lang tayo imbis na mag-explore ng ibang genre, at hindi tayo magbago at hindi tayo umasenso sa musika kapag symphony na naman imbis na symphonic poem. Wow! Tama na naman! Ang talino mo talaga, Franz. Mabuti nga hindi na uso ang Gregorian chant ngayon. At dahil yan sa pagbabago. Tangin na, ano na ang sunod? Huling debate guys, kung gusto ninyong ipaliwanag ang mga nararamdaman ninyo, dapat pa magulo ang musika o sobrang matindi o dapat kontrolado ang musika? Para maintindihan ng mga tao ang nararamdaman mo gamit ng musika, dapat hindi magulo para hindi sila mawalan ng interes. Kasi kapag maingay, masakit sa tinga. Dapat gayahin ninyo si Mozart. Simple pero alam mo anong nararamdaman niya. Pero kailangan magulo din para mailabas ng musikero anong nararamdaman niya. Tapos yung sinabi mo na mawalan ng interes. Bagong henerasyon na ngayon, iba na ang pag-iisip ng mga kabataan. Gusto nila magulong musika. Pero magulo? Pangit yan eh. Paano naging musika kapag magulo? Ang musika ay maganda sa tinga, hindi parang tunog ng salamin na ginaskas. Kapag magulo na ang musika, hindi ibig sabihin na sobrang pangit pakinggan. Kapag magulo ang musika, malalaman ng tao ang pakiramdam ng kinatakutan, labis na kasiyahan, labis na kalungkutan at pagkahumaling. Kasi sa mga maraming puso na nagdurugo, hinahanap nila ang musika na katulad sa mga nararamdaman nila. Magulo na ang mundo ngayon. Salamat Napoleon. At dahil magulo na ang mundo, normal lang na magiging magulo din ang musika. Kung sobrang magulo, mai-influensya ang mga bata sa karahasan. Di ba Berlioz, ang musika mo, ang Symphony Fantastique ang halimbawa? Nahuli mo ako. Sa iyong musika, Symphony Fantastique, ang bida ay isang artista na lumason sa sarili niya gamit ng opium dahil hindi siya minahal ng crush niya. At may guni-guni siya tungkol sa kamatayan at mga mangkukulam sa impyerno. Ang isip ko ay, ito ba ang pinapakinggan ng mga bata ngayon? Gago, baka gayahin nila. Wagner, bastos ka talaga. Kung hindi magulo ang musika, nasaan ang kasiyahan dyan? Siyempre, hindi naman kami sumusuporta ng karahasan, pero ang mundo ay nagbabago at hindi mo mapigilan yan. Katulad sa sinasabi ko, humihiling ng bagong butilya ang bagong alak!
Grabe, sa salita na yan, talo na kami. Ako si Brahms, may bagong symphony ako at gusto ng mga tao. Grabe ka, Brahms! Ang symphony mo ay ang ikasampun na symphony ni Beethoven. Malungkot ako dahil si Hans van Bülow hindi na sumusuporta sa akin dahil asawa niya ay nagkagusto sa akin. Ang asawa niya? Ang anak ni Franz Liszt? Asawa ko ngayon! Guys, mahal ko kayo, konserbatibo o radikal. Dapat magkaibigan tayong lahat.